Ngayon, alam naman namin kung bakit Mr. President, ganyan na lang yung pakiusap mo sa mga tao. Di ba? Ah, nung nalaman mo na hindi uubra, hindi, ngayon, galit ba ako ngayon? Wala pa nga nakakapang-asar sa akin ngayon. Nung nalaman mo, Mr. President, na hindi uubra yung gimmick ninyo, na mai-eliminate nyo yung Duterte sa pamamagitan ng mga pagpapakulong kay Digong, pagpapa-impeach kay BP Sara, tapos dahil diyan nanalo pa rin sila. Aminado yung aminado yung campaign manager mo, di ba? Aminado yung campaign manager mo, aminado yung mga kapartido mo. Hindi mo sila kapartido, mga kalyado mo. Tulad ni Ping Lacson, na apektado talaga. No, parang wala talagang hindi gumana yung machinery mo laban sa mga Duterte. Ngayon makikiusap ka na tigilan na natin ang politika. Nasaan ba si Tatay Digong ngayon? Di ba? Sumusunod ba sa iyo yung mga sinasabihan mo? Sumusunod ba sa iyo yung pinsan mo? Matagal mo nang sinabi yan eh. Mr. President, papaalala ko lang sa iyo. Matagal mo nang sinabi na magkakawatak-watak lang ang Pilipino pag inimpeach si BP Sara. Nakinig ba sa'yo pinsan mo? Wala naman nakikinig sa'yo. Ang problema sa'yo, Mr. President, no? Salita ka ng salita. Lalo lang nakakadagdag yan sa mga galit sa amin eh. Nagsasalita ka. Nakirali pa nga kami. Oh. Alam mo, paulit-ulit sinasabi ng iglesia, kinakantsawan pa nga kami ng mga kakampi mo. Oy, Badong, atin ka ng atin dyan. Yung iglesia kaya nagrally sa suporta kay President Marcos. Tama, sinuportahan ka pa ng iglesia. Hindi mo nga ni-recognize yung suporta ng iglesia. O, yan tuloy. Hindi tuloy yung mga bata mo tuloy. Wala ni isang bata mo. Wala kay Abalos, wala kay Tolentino, at kay Pacquiao ang inendorso ng iglesia. Akalain mo, milyon ang pinalabas ng iglesia in support sa yung panawagan na wag nang impeach si BP Sara dahil magkakawatak-watak. Sarili mo nga. Sa totoo lang, sarili mo. No? Mr. President, sarili mong mga kaalyado, sarili mong kamag-anak, hindi ka pinakikinggan. Ngayon, mananawagan ka na naman yan. Teka nga pala muna. Sino po sa inyo? Tapos na po eleksyon. Sabi nila, kahit tapos na eleksyon, itutuloy-tuloy yung 20 pesos. Sino na po nakabili ng 20 pesos sa inyo? Na bigas. Budol na naman. Budol. Dalawa lang po yung mga sinasabi mo, Mr. President. Dalawa lang po yan. Either nambubudol ka na naman or pinakikita mo lang na wala ka talagang power lalo na sa mga kamag-anak mo. Hindi ka sinusunod ng mga kamag-anak mo. Hindi ka sinusunod tuloy ng mga... Alam mo, wala naman sumuseryoso. Natatandaan ko, kung talaga may tagapagtanggol ka kahit sa mga BBM vloggers sana, no? Kung sa mga BBM vloggers, nung sinabi mo na ayaw mo ma-impeach si BP Sara, dapat man lang kahit yung BBM vloggers nagsabi, hindi eh. Lahat ng BBM vloggers, putya, gusto ma-impeach si BP Sara. Ibig sabihin, sa mga tinatawag mong mga supporter, hindi ka rin pinakikinggan. Ganon ka weak yung pagiging leader mo. Sa amin, si Duterte at si Sara nagsalita. Duterte plus 2. Lahat po na nakinig, Duterte plus 2. Iba lang nga yung plus 2. Iba nga lang yung plus 2. Kaya wala po yan. Yan, lip service mo lang yan. Ganda di ba? Binigyan diin ng Pangulong Marcos. Ayan, no? Binigyan diin mo raw.
na dapat. Wala na yan. Hanggang tokis lang. Lahat yan, tokis lang, Mr. President. Eh. Hanggat ang pinsan mo si Martin, hindi nakikinig sa'yo. Impeachment? Sige, sabi ni BP Sara. Pwede pong ipaglaban ng kanyang mga abogado eh. Pero kung si BP Sara lang ang masusunod. Tito Soto, ako na magbo-volunteer. Lahat ng sweldo mo ipasok mo lang sa akin. Ako na mamimigay direkta sa mga estudyante. Yung anak ko estudyante. Okay. Punta na po tayo dito sa tanungan portion. Tanong-tanong na po kayo. Yan. Kabalaktaran lang mga pinagsasabi ni BBM. Kinakailangan niyang baka siya na balikan. Baka siya na ma-impeach eh. Sana mapalita si Tambaloslos ngayon tapos na eleksyon. Sige nga, Tito Sen. Sana mapabalita. Yan. Magtapatan tayo, Boss Bad. Sino-sinong last mo? Obvious ba? Hindi ko po ipagtatapat na si Camille. At saka si Amy Margo. alam niyo, sabihin niyo na uto-uto ako kay BP Sara. Uto-uto ako kay BP Sara. Kasi si BP Sara na kasi talaga yung di ba? Yung leader eh. Okay lang yan. Ang huli kay Dilima ay si Torre. Boss Bad, sisikat na naman ang mga balimbing sa darating na election 2028. Correct. Marcoleta, Senate President, BBS. Ano yung BBS? Tito S, gaya-gaya kay DJT Trump. Boss Bad, bloodbath abangan. Durug-durug po yan. Nakakaawa po. Si Dilima, nagsasalita pala, baba. Wow! I'm asking you. Pareho pa sila mag-chain, pareho magsalita. Ipaalala kay Tito Sen sa pangako niya ibibigay ang sahod. Count me in, Sir Buds. Bilyaronasan plus to ko. May nampula ka. Parang ako, Sara Diehard. Abangan ko yung bloodbath. Ipaalala kay Tito Sen, yan. Paano mo, Daddy Buds, moderator si Eddie Wow troll yan? Baka nagpakapi yan si Eddie Wow. Kahit sa sinasabi ni BBM, never ako maniniwala. Kahit isa lang na sinabi niya, wala siya. Tinupad. Tatay Badong, showdown ng labas nila sa Dilima at Jerbil. Lalo na si Seljok. Ano kaya sasabihin ni Seljok no? Pucha, proud na proud pa sila eh. When I grow up, I'd like to be. Dilima, humanda ka kay BP Sara. Walang maniniwala dyan kay PBBM dahil inutil siya. Lakas pa ng loob na magpresidente, inutil pala. Lapid nanalo. Tatay Badong, handang-handa si Marcoleta. Baka umatras ngipin ni Shell. Sana maalala ni Tito Sen yung 6 years nasahod niya, pinangako niya sa tao. Sa Malacanang, DDS, OFW, Europe. I'm watching from Taiwan. Sir, no to online voting for OFW for 2028 election for president. Alam mo, George, no? Ng COMELEC. Pag-isipan mo kasi lowest turnout ang boto ng OFW. Hindi ang COMELEC po, ang trabaho nyo, mag-isip kayo kung paano po
makakaboto yung mga OFW. Eh kung mas onti pa po yung bumoto ng online, balik nyo na lang sa dati. I'm watching from Taiwan, Sir Noto. Next President of the Republic, BP Sara Duterte. Boss Badong, delikado tayo. Nagsanib puwersa sa bangi, pinatay nga. Sino yung tay nga? Bilyar at tunasan sa akin. Sir Buds, di po ba ikukulong si Dilima ulit? Pwede naman po, depende po yan sa judge, sa RTC judge, di ba? Kasi naka-bail siya eh. Pwede naman siyang makulong ulit. Kumbaga, judge na po bahala dyan. Walang po akong tubig. Kasi, ibang klase rin talaga ibang klase rin talaga yung Dilima, no? Tsaka yung judge na nagpasya dun. Ibang klase din po eh. Palagay nyo nang bumaliktad yung isang witness. O paano yun? Pwede palang bumaliktad. Yun yung naisip ko ngayon eh. Pwede ka palang magsinungaling. Dalawa yan eh. Di ba? Alam nga naman kung bumaliktad ka hindi ka nagsinungaling. Testigo ka. Di ba? Sinabi mo si Dilima, binigyan ng pera, ikaw pa kumuha ng pera, di ba? Binigay mo kay Dayan, etc. Kay Ragos to eh. Tapos ngayon, sabi mo hindi totoo yung sinabi mo. O di nagsinungaling ka, nanumpa ka eh. Wala lang pala yun. Pwede pala yung ganun. Nanumpa ka kaya nakulong si Dilima dahil sa'yo. Ngayon, ang tanong ko, nakulong ako ng 7 taon. Dahil sa'yo. Tapos, nagsinungaling ka pala. Hindi mo man lang idedemanda, Dilima, yung nag-false testimony laban sa'yo. Bakit kaya hindi niya dinemanda? Nakulong siya. Okay, ikalawa. Galing mo mga asar kung pinapanood ka nila, lagi sila high blood. Ikalawa, kung talagang magaling si Dilima, sabi ng lahat ng fans niya, walang kasalanan si Dilima. Magaling kang abogado. Alam niyo yung magagaling na abogado, kahit may kasalanan nga, di ba? Kahit may kasalanan, napapalaya ng magaling na abogado. Paano ko maniniwala na magaling si Dilima? Sabi niyo walang kasalanan. Bakit nakulong ng 7 taon o 6 na taon? Sige nga, paliwanag niyo nga kung gaano kagaling. Tayo nagagalingan tayo sa abogado na may kasalanan na napalaya pa. May kasalanan na napawalang sala pa. Tapos ikaw wala kang kasalanan. Magaling akong abogado. Wala akong kasalanan. Nakulong ako ng 6 na taon. Katarantaduan. Papayag ka ba na magaling kang abogado tapos nakulong ka ng 6 na taon, 7 taon? Ebit si Duterte nakulong. Titignan natin kung tatagal siya ng 6 na taon. Yun po pagkakaiba. Huwag niyong sabihin na pinersecute. Protector ni Kerwin Espinosa sa drug si Dilima. Tatay Badong, breaking news, tinanggal sa OWA si Arnel. Oo nga pala, yan pala gusto ko ibalita. Yung kay Arnel Ignacio, nawala sa isip ko, nakita ko na yung kahapon, hanapin ko dapat eh. Bayan niyo po, hanapin ko yan ha. Hanapin ko yung balita na yan. Kung anong dahilan. Dapat ipadisbar yan si Dilima, pumatol kay Ronnie Dayan, may asawa. Mayroon pang Junel. Tatay Badong, naiyak ako kahapon, marunong pala magsalita si Senator Lapid. Hindi na suspended si Governor Gwen ng 6 months. Okay. Hindi na siya suspended, talo.
Hindi na po ay ano yan ni Martires, total talo na eh. Mawawalan silbi. Ayaw kay Gwen Garcia ba yung 6 months? Puta, wala na rin silbi yan dahil patapos na rin ang termino ni Gwen Garcia. Boss Mags, umiyak si Coach da. Ikaw naman, Joey, alam mo, Joey Tamayo, nahalata ko sa'yo. Fans ka ba ni Jarrett? Ano ka ng ano, promote ka ng promote dito. Eto katulad ng pinapayo ko sa mga dumadayo dito, kung ayaw mong kay Jarrett, huwag mong panoorin. Pati ko pinapoproblema mo. Eh, ano ngayon ko, kada ano, may Jarrett. Hanga ka pala kay Jarrett eh. Bawal mag-promote dito ng ano. Lula kay Jarrett sa mga pinaggagawa ni Jarrett eh. Matatahimik buhay mo. Boss Bas, ganyan talaga mga nagkakaputing buhok, nagiging makakalimutin. Di madaanan ng San Juanico, boss. Sana maging next speaker si Kong Pulong. Walang imik si Senator Tulfo kay Sir, kaso ni Arnel Ignacio. Wala talaga tayong maasahan sa mga Tulfo. Matagal. Ngayon nyo lang nalaman na may maasahan tayo dyan. Julalay lang nga si Erwin ni ano eh, ni Martin. Naniniwala kami dito sa UAE, tinanggal si Ignacio dahil ang OFW straight PDP. Isa pa dyan, ang pera ng OFW ang next target nila na nakawin. Correct. Good day, Badong. Tsaka malaki yung impact nung ano eh, malaki yung impact nung no remittance day o no remittance month. Month yun, no? Hindi lang week.